It's me, Jane. Tara, samahan niyo ako sa aking daily life. Ang aking everyday routine. Let's go! Good morning! Tamang kagigising ko lang at mukhang inaantok pa ako. Ang sarap na tulog eh. Mukhang hinihila pa ako ng higaan ko, pero tanghali na. Maliwanag na sa labas. Good morning, sunshine! Ang liwanag na. Hindi ako inintay ni Haring Araw. Charing. Bumangon nga ako ay 6:47 na ng umaga. OMG, mag-aalas 7 na. Late na ako. Magluluto pa ako ng almusal. Makababa na nga at makapagluto na ng almusal. Pero hindi ko pa alam kung anong lulutuin ko. Kagigising ko pa lang. Pang ulam na agad ang iniisip ko. Ang hirap talaga mag-isip. Ayan, tanghali na nga. Ito guys, yung terrace. Dito sa taas. Pababa na nga ako. At baka hinihintay na nga rin ako ng aking mga alagang kuting. Baka nagugutom na din sila. Nauna na palang gumising sa akin si Thea. Medyo matarik yung hagdan dito eh. Kaya dahan-dahan lang, baka mahulog, walang sasalo. Char. May mga diamond painting nga pala dito guys. Ito. Diba? Ang nanginginang sila. Yan ang tiyaga maggawa ng ate ng ganyan. Binuo yan ni ate. Ang galing, diba? Alam mo kaya, isa-isahin mo yan. Tiyaga talaga ni ate. Marami siyang nabuong mga ganyan eh. At nandito na nga ako sa baba. At pagbaba ko nga kanina ay bukas na nga yung pinto. At binuksan na nga ni Thea kanina kasi nauna na siya nga gumising sa akin. Bukas na yung pinto sa gilid at doon sa main door. Dito sa sala, yung mga kortina sa bintana. Ayun, kanya nga binuksan na nga din. Ayun pa guys, yung painting, yung diamond painting na ginawa ni ate. Ang liwanag na nga. Ayan, at sumikat na nga ng araw. Napakaganda. Saktong-sakto dito sa pintuan ng salas. Diba? Nakakasulo. Ang gandang pagmasdan. Blessed morning, everyone. Bagong umaga, bagong pag-asa. Mga guys, samang trabaho na naman uli maghapon. Bawal mapagod. Maraming utang, charing. Medyo madilim. Hindi ko na binuksan ang ilaw. Umaga rin naman na eh. At pupunta naman ako dito sa labas, sa likod, ang aming dirty kitchen. Kahit hindi naman siya dirty. At parang nga siyang resort. Ay, nakanak pa pala. Himala, wala ang aking mga alaga. Ang aga-aga, mga nasa layasan agad sila. Ito nga guys, yung dirty kitchen dito sa likod. Marami din dito mga halaman. At marami ding mga sinampay. At marami ding kalamyas na tuyo. Nagpapatuyo nga pala kami guys ng kalamyas dito. Kasi masarap yun sa mga sinaing na isda. May pa-surprise. Ito ang tinatawag na morning surprise. Halos kulay green ang kulay ng mga gamit dito. Kasi nga, favorite color ni ate ang green. Nag-toothbrush na nga lang muna ako at mamaya na ang hilamos dahil late na nga ako. Magluluto pa ako. Masarap nga mag-toothbrush dito sa CR na to guys. Para kung nasa hotel. Ganito dito guys. Pagkatapos namin nga gumamit nga nito, pinupunasan namin talaga to. Tinutuyo. Lagi nga malinis. At pagkatapos ko nga mag-toothbrush, mag-iisip na nga ako kung ano ang aking lulutuin. Pero magsasangag nga muna ako. Yung ganito ako guys, ng bawang. Para mas madali siyang balatan, pinipit-pit ko muna siya. Marami nga ako maglagay ng bawang sa sinangagay kasi mas masarap kasi ang madaming bawang. Yung nalalasahan mo yung bawang. Kung nagkaget nga ako kanina ng bawang ay nagpainit na nga ako ng kawali. At saka pag nagsasangag nga lang ako ay kaunti nga lang talaga yung mantika. As in yung parang masangag mo lang yung bawang. Or I mean magisa mo yung bawang.
Ganito lagi dito, hindi talaga mawawala ang sinangag sa umaga. Laging sa almusal ay merong sinangag dahil masarap nga ang sinangag sa almusal. Lalo na kapag toyo or danggit yung ulam mo sa umaga, tapos may sawsawang sukat. Napaparami talaga yung kain mo. Habang hindi pa nga sunog yung bawang, sarili, ay akin nga muna nga dinarog-darog itong kanin. Ay, sunog na nga ang bawang. Nailagay ko na nga itong kanin. Konti nga lang yung sinangag ko kasi 3 lang naman kaming kakain dito. Saka konti lang yung natira eh. Hati-hati na lang kami kung ano yung natira. Titingin nga ako sa rep kung ano ang pwedeng mailuto. Charan! Ayan, marami nga dito guys mga Tupperware, yung mga pinaglagyan ng cookies. Pero ang laman yan, isda. Baka akala ninyo cookies nasa rep. Hotdog na nga lang yung lulutuin ko. Madali-daling lutuin. Tapos partneran na lang ng itlog. Ganito nga pala ako magluto ng hotdog dahil frozen nga siya. Niluluto ko muna siya sa tubig. Niluluto ko lang siya ng saglit hanggang sa ma-unfrost siya. Tapos pagka malapit ko na siyang haunin, saka ko siya nilalagyan ng konting-konting mantika. Dati kasi hindi ako marunong magluto niyan eh. Nagluto ako niyan, frozen siya, tapos nilagay ko siya sa mainit na mantika. Ayun, nangulobot. Malapit na ang maluto itong aking nilulutong sinangag. Habang nagluluto nga ako, ay gagawin ko naman itong surprise kanina. Pero masarap ang gugas dito kasi malakas naman yung tubig niya. Saka parang ang saya lang talaga dito maghugas. Kaya kung may papahugas kayo, dalhin nyo lang dini at aking huhugasan yan. At ang hugasan ay wala nang katapusan. Charing! Tapos na nga ako maghugas. Kumusta naman kaya ang aking niluluto? Naku, baka sunog na yun. Lagi ko nga pinupunasan itong lababo dahil gusto ko nga laging malinis. Kahit yan sa sink ay kailangan ay gusto ko ay malinis. Yung wala ko nakikita kahit butil ng isang kanin. At natapos ko na nga hugasan. Kumustahin ko naman nga ang aking nilulutong hotdog. Baka sunog na. Naku, sunog na. Char. Ayan, malapit na nga siyang maubusan ng tubig. Mukhang napalakas yata yung apoy ko. 4 kami kumakain dito guys. Pero 3 lang yung niluto ko kasi ayaw ni ate ng ganyan. Gusto ng ate ay yung chicken hotdog. Kasi pork hotdog kasi ito eh. So, ang niluto ko sa kanya ay ang nilabong itlog. At nailagay ko na nga yung sinangag dito sa plato. Ayan, luto na din yung hotdog. Let's eat guys. Magpiprito naman ako ng itlog. O, diba? Ang galing kong magluto ng itlog, guys. Parang naka-Jollibee. O, diba? Pwede na akong kunin na tagaluto ng itlog sa Jollibee. Kunin nyo na po ako. Char. At pagkatapos ko nga magluto, ay aking nga ito agad din nililinis. Dahil gusto ko nga din ito ay laging malinis. Masarap kasi magluto kapag malinis yung area na pinaglulutuan mo. Charing! Yung tipong parang kala mo hindi ka dito nagluluto. Char. Masarap naman talaga dito maglinis kasi talagang tiles naman siya. Madali siyang linisin. Yan, ganyan lang araw-araw talaga yung ginagawa ko. Pagkatapos ko magluto, pinupunasan ko yan. Yung tiles para malinis. O, diba? At dahil tapos na nga ako dito sa labas, nag-hi na nga rin ako dito sa loob. At tatawagin ko na nga sila para kumain na. Let's eat guys. Nakikita nyo ba yung nakikita ko? Nilaban ko na yung kahapon pero ganyan pa rin yung lalabahan ko mamaya. Masarap nga maglaba kasi mainit, madaling matuyo yung mga damit. Nakakain na nga pala kami guys ng almusal at nakapaghugas na nga rin ako. Ito nga pala guys na tasa, ito ang aking ginagamit sa tasa pang kapehan ko sa aking umaga. O diba? Para akong nasa Japan. Char. Saka favorite ko lang din yan kulay guys. Saka pangarap ko lang din makapunta ng Japan.
At bago nga ako maghugas kanina guys, ay nagsalang na nga muna ako ng labahan dito sa washing. Ayan, 45 minutes pa yung paghihintay ko. Habang hinihintay ko nga yan matapos, ay maglilinis na nga din muna ako dito sa bahay. At meron pa nga rin ako mga lalaban, itong mga cortina. Ayan, nakapila ang aking labahan. At pagkatapos kong hugasan yan guys, ayan, pinupunasan ko nga din ang aming plato. Ito lang kami naghuhugas sa labas, pero nasa loob talaga yung mga plato. May lababo din naman dito sa loob, pero sa labas lang kami naghuhugas talaga. Parang hinawan lang talaga to, ganun. Char. Kukumustahin ko nga uli ang aking labahan na nasa washing, baka nahilo na yun kakaikot, charing. Ayan, 37 pa. Ayan, hilong-hilo na nga sila, kakaikot. Ayan, magwawalis mo nga muna ako habang naghihintay ako doon sa aking nilalabhan bago hintay kong matapos. Dito nga muna ako magwawalis sa salas. Salas nga muna ang aking inuuna. Kasi 'di ba nga, kasi minsan hindi natin inaasahan na biglang may darating na bisita. So dapat malinis ang ating salas. Magwalis ay di biro, alikabok ay laging puno. Charing. Ang shiny ng tiles, diba? Kahit araw-araw nga winawalisan itong salas ay talagang meron at meron ka pa rin makukuha dito mga alikabok. Ayan, may mga dumi pa din talaga. Ganito pa rin karami yung nakukuha dito kahit araw-araw na itong winawalisan, kahit araw-araw itong minamap. Kaya dapat talagang araw-araw nililinisan ang bahay. Ayan, pagkatapos na nga ako sa salas, ay dito na nga ako nagwalis sa kusina. Umaga pa lang haggard na agad. Hindi madaling maglinis ang bahay, no? Kaya yung mga nagsasabi dyan na wala ka namang ibang ginagawa kundi maglinis lang naman dyan sa bahay. Huwag mo nang subukang maglinis, mapapagod ka lang. Ano sabi ko sa'yo? Kung marami ako nawalis dito kanina sa salas, ay mas marami nga dito din ako nawalis sa kusina. Hindi pa nga tapos itong aking nilalaban, may 18 minutes pa akong paghihintay. Ito nga yung kagandahan sa automatic na washing machine. Pwede mo nga siyang iwanan, lalo na kung may iba ka pa nga gagawin. Kusa na nga siya nga matatapos. At pagbalik mo nga pwede na nga siyang isampay. Tulad ko nga na may gagawin nga ako at magmamap naman ako. Pero bago nga ako magmap ay lalabas ko nga muna itong mga kalamyas na pinapatuyo namin. Dahil sobrang init nga. At masarap nga magbilat ng mga kalamyas. Sigurado nga, tuyong-tuyo agad. Maaga pa yan, pero sobrang init na agad. Kaya yung mga halaman dito, madaling nalalanta pagkadating ng hapon. Dahil hindi pa nga tapos ang aking nilalabhan, ay magmamap na nga lang muna ako sa loob ng bahay. Nang natapos na nga ako magmap, ay tumingin na nga ako dito sa rep at maglalabas ako ng lulutuin ko sa pananghalian. Ang hirap pa naman mag-isip ng lulutuin sa araw-araw. Suggest nga kayo guys. Char. Baka akala nyo yung cookies nasa freezer. Hindi yan cookies cookies. Yan. Ano kaya ang aking lulutuin? Hindi naman pwede to, pang almusal to. Ito na lang cookies. Dahil frozen nga siya, ay lalagyan ko siya ng tubig para lumambot. Guess what? Chari. Open sesame. Chari. Surprise! Pampano. Pampano ba to? Ba't tinawag itong pampano? Habang ina-unfrozen ko nga yung isda ay magsasaing na nga muna ako. Ang cute ng kaldero, no? Ang cute din kasi na nagsasaing. Char. Nakalimutan ko nga ang pangalawang hugas bigas. Kasi yung pangalawang hugas bigas ay siyang ginagawa kong pinangluluto ko sa kinamatisang pampano. At dahil nga nakalimutan ko yung pangalawang bigas at may langka naman dito, ay magagata na nga lang ako ng langka. Ang sarap, di ba? Ayan, pinalalambot ko lang muna siya. At itong kanin nga ay pinapain-in ko na lang. At natapos na nga itong aking nilalabhan sa wakas.
Magsasampay naman ako. Pero hindi pa ako tapos maglaba. May kasunod pa. Nakapila pa sila. Pipinawin ko na nga muna yung mga kahapon ko pa nga nilabhan para isampay ko naman yung bagong laba ko ngayon. Ayan, at nakasampay na nga sila. At ang susunod naman ito nga ang mga kortina. May technique tayo dyan sa paglalaban ng kortina. Dun sa suta ng hawk. Thanks dun sa napanood ko. Napanood ko lang Ginaya ko naman. So, nag-work naman siya. Dati kasi kinakamay ko lang to. Kasi hindi ko nga winawashing, baka masira nga to. So, ngayon, pwede ko na siyang iwanan. At magluluto naman muna ako. Kanina nga ay nakapaggayat na nga ako ng bawang, sibuyas at luya na gagamitin ko sa ginataang langka. At magpiprito na nga lang ako ng tilapia saka bangos. Luto na nga itong langka kanina na pinapalambot ko. Ito na nga pala guys, yung aking ginataang langka. Hindi ko na nga siya pinakita kanina sa pagigisa dahil nagmamadali nga ako. At nalagyan ko nga pala siya guys ng kalamyas na tuyo. Ito yung parang gagawin kong suka niya. Hindi ko na siya nalagyan suka. So ito na lang kalamyas na tuyo. Dahil sobrang maasim nga na to. Yan nga yung ginagamit namin na pagka nagsasaing kami ng mga isda o kaya ng tulingan. Nilalagyan namin ng kalamyas na tuyo. At nilagyan ko nga din yan guys ng green sili. Paluto na nga yung aking ginatang langka. Ngayon naman ay magpiprito naman ako ng isda. Ang sarap ng pananghalian namin. Mukhang mapaparami ng kain. At nung natapos na nga kami magtanghalian, ititiklopin ko naman itong mga damit na kahapon ko ang nilabhan. Yung mga pininaw ko nga to kanina. At dinala ko na nga din dito sa taas. At ilalagay ko na nga siya sa kanilang mga cabinet. At pagkatapos nga yan ay saka pa lang ako magpapahinga. Makakapagpahinga na rin ako. Parang akala mo ikaw lang yung pagod. Ha? Char. At kainitan nga sa mga oras na to. At mag-aalas 2 na nga ng hapon. At sa gabi nga, ito naman ang aking pinagkakabalahan. Ang gumawa ng mga scrunchie. Hilig ko talaga ang pananahi. At nagbebenta rin ako ng mga left hand.